Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Paranorman. Halina't simulan na natin. Si Norman ay nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na si Courtney. Isang gabi, hiniling ni Norman sa kanyang ama na si Perry na i-on ang sistema ng pag-init dahil nilalamig ang kanyang lola, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Perry kay Norman na matagal nang patay ang kanyang lola. Sa kabila nito, sinusubukan ni Norman kumbonsihin ang kanyang pamilya sa kanyang nakikita. Nakikipag-usap siya sa multo ng kanyang lola araw-araw at nananatili ito sa sala. Walang naniniwala sa kanya. Sinimulan ni Perry ang pakikipagtalo sa kanyang asawa na si Sandra dahil sa hindi pagpapalaki ng maayos kay Norman. Naniniwala siya na lahat ito ay dahil sa kanyang tiyuhin, na si Prendergast na kumikilos ng katulad kay Norman. Samantala, hindi pa nakilala ni Norman ang kanyang tiyuhin at nagtataka kung mayroong ibang tao na katulad niya sa mundong ito. Kinabukasan, naghahanda siya para pumasok sa paaralan. Sa kanyang paglalakad, binabati niya ang lahat ng mga multo sa daan. Lahat sila ay talagang gusto si Norman ngunit ang mga tao sa paligid niya ay hindi siya naiintindihan. Kahit nasa paaralan, tinawag siya ng lahat na isang freak at binubuli siya. Sinubukan ni Norman ang kanyang makakaya upang makisama at makilahok din sa pagtanghal sa paaralan. Sa kasamaang palad, ang mga pangbubuli ay patuloy pa rin at humantong si Norman sa pagiging isang weirdo. May isa pang bata na naghihirap sa pang-aapi, ito ay si Neil, ngunit ang iba ay tinawag siyang mataba dahil sa kanyang chubby na hitsura. Gayunpaman, mas positibo siya. Sinundan niya si Norman pagkatapos ng klase at iginiit na maging magkaibigan. Si Neil ay talagang humanga sa mga kakayahan ni Norman. Naglalakad sila sa estatwa ng bruja at naririnig ang tinig ng isang lalaki, ito ay si Prendergast. Siya ay nagsimulang makipag-usap kay Norman. Sinusubukan ng bata na iwasan siya ngunit nais ng tao na ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang paparating na kaganapan. Ito ang sumpa ng bruja. Ito ay totoo at paparating na ito. Hindi natupad ni Prendergast ang responsibilidad niya na proteksyonan ng bayan. Nais niyang ibigay ang gawaing ito kay Norman dahil maaari rin siyang makipag-usap sa mga multo. Umalis si Prendergast matapos sabihin kay Norman na manatiling may kamalayan sa mga palatandaan na maaaring matanggap niya sa hinaharap. Hindi pinansin ni Norman ang lahat ng mga nakakatakot na sinabi sa kanya dahil palaging pinapayuhan siya ng kanyang mga magulang na lumayo sa kanyang tiyuhin. Gayunpaman, si Neil ay tila nabighani ni Norman at ang kapangyarihan ng kanyang tiyuhin na makakita ng mga multo, dinala niya si Norman sa kanyang bahay. Nais niyang malaman kung makikita ni Norman ang multo ng patay na tuta ni Neil. Nagbabala sa kanya ang kanyang kuya na si Mitch na lumayo sa mga kakatwang tao ngunit si Neil ay hindi nakakakita ng anumang mali kay Norman, naglalaro sila sa multo ng aso ng masaya. Mabilis na dumaan ang mga araw at oras na para sa play ng paaralan. Ang lahat ng mga mag-aaral ay gumaganap ng maayos at nagtatanghal ng isang parangal sa Witch Festival. Naaalala nila ang lahat sa oras na pinatay ng mga taga-baryo ang masamang bruha. Lahat ay nasisiyahan sa palabas maliban kay Norman. Napansin niya ang isang kakaibang kwago na lumilipad sa paligid. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili na natigil sa isang madilim na kagubatan kasama ang mga taong tumatakbo upang patayin siya, dahil dito napasigaw si Norman at sinabi na darating ang mga patay. Ang mga tao ay nabigla. Lahat sila ay ipinapalagay na si Norman ay may ilang sakit sa pag-iisip. Ang kanyang mga magulang ay hindi rin masaya. Pinahiya ni Perry si Norman para sa pagkilos ng kakaiba sa harap ng mga tao. Sinabi rin niya na hindi niya nais na magkaroon ng isang anak na katulad niya. Ang mga masakit na salitang ito ay sumisira sa puso ni Norman, walang nakakaintindi sa kanya. Ang mga bagay ay lumala sa susunod na araw. Lahat ng tao sa paaralan ay pinagtatawanan si Norman. Hindi na niya kinaya at inilock ang kanyang sarili sa banyo, biglang nagsimulang umihip ang hangin. Ang mga pader ay nanginginig at umaapaw ang tubig sa upuan ng banyo. Sumigaw si Norman sa takot at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang takip sa banyo ay bumukas at isang multo ang lumabas at ito ay si Prendergast. Namatay siya dahil sa atake sa puso at ngayon dapat niyang ipasa ang kanyang mga responsibilidad sa ibang tao, at ito ay walang iba kundi kay Norman. Nang patayin ng bruha, nag-iwan siya ng sumpa sa buong bayan.
Si Prendergast ay pinahinto ang multo ng bruha sa muling pagbabalik nito ng maraming taon. Kung magtagumpay ang bruha, ang mga patay ay babangon mula sa kanilang mga libingan. Dapat pigilan siya ni Norman sa pamamagitan ng pagkuha ng gabay mula sa isang espesyal na libro na naiwan sa bahay ni Prendergast. Dapat niyang basahin ito sa libingan ng bruha bago ang paglubog ng araw. Matapos tapusin ang kanyang huling gawain, ang kaluluwa ni Prendergast ay nakasalalay sa kapayapaan habang si Norman ay naiwan na may malaking responsibilidad. Habang pinagbabatayan ng kanyang ama, si Norman ay patuloy na nagtatanong kung dapat ba siyang makinig kay Prendergast o hindi. Dumating si Neil upang makita siya ngunit natatakot siya na makasama si Norman sa nakakatakot nitong misyon. Naiwan siyang mag-isa kasama ang mga laruan sa paligid niya na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng pangako na binigay niya kay Prendergast. Biglang nagpakita ang kanyang lola upang makita siya. Ang kanyang kaluluwa ay hindi pa umalis sa mundong ito dahil ipinangako niya na pangalagaan si Norman. Naniniwala siya na hindi dapat matakot sa anumang bagay maliban kung ito ay isang bagay na maaaring magbago sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nag-uudyok kay Norman at siya ay tumakas sa kanilang bahay gamit ang bisikleta. Mayroon siyang kaunting oras na natitira upang matapos ang misyon. Nakarating si Norman malapit sa mga bundok at pumasok sa loob ng nakakatakot na kubo. Ang bahay ni Prendergast ay puno ng mga hindi normal na bagay. Ang mga lumilipad na insekto ay umaatake kay Norman kung saan ay napunta siya sa isang silid, at bumagsak siya sa tabi ng patay na katawan ni Prendergast. Mahigpit na hawak nito ang libro sa kanyang mga kamay. Sinubukan ni Norman ang kanyang makakaya upang makuha ang libro ngunit tila imposible ito. Matapos ang patuloy na pagsubok, nagtagumpay siyang makuha ang libro. Pagkatapos ay tumungo siya sa libingan. Naglakad siya papunta sa mga bushes at nakita ang lugar kung saan inilibing ang bruha at ang kanyang mga biktima. Binuksan ni Norman ang libro at sinimulang basahin ito sa isang malakas na tinig. Nakakagulat, hindi ito parang isang spellbook ngunit tulad ito ng isang fairy tale. Habang nagtataka si Norman, lumitaw kung saan si Alvin at inagaw ang libro. Ang araw ay sumasaklaw at ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, at ang bruha ay bumangon. Ang lupa ay nagsisimula ng manginig at ang mga patay ay bumabangon sa kanilang mga libingan. Ang mga zombie ay nakapalibot sa mga bata mula sa lahat ng panig. Sinubukan ni Norman na pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro ngunit hindi ito gumagana. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ay tumakbo. Samantala, hinahanap ni Courtney ang kanyang kapatid at nakarating sa bahay ni Neil. Wala si Norman doon ngunit naniniwala si Neil na maaaring pumunta siya sa libingan. Hiniling ni Courtney kay Mitch na samahan siya sa paghahanap ng kanyang kapatid at tumungo sila sa libingan. Si Norman at Alvin ay nakatago sa loob ng kubo ni Prendergast. Tumingin si Norman sa paligid ng silid ng pag-aaral upang malaman kung bakit hindi gumagana ang ritual. Nakahanap siya ng larawan ng 7 biktima ng sumpa ng bruha. Ito ay nagpapaalala sa kanya na mayroong 7 libingan kung saan niya nabasa ang libro. Ang libingan ng bruha ay wala doon at iyon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang ritual. Bigla siyang nakarinig ng isang tunog sa pintuan, at naroon na ang mga zombie. Nagtago sina Norman at Alvin ngunit hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang pagsigaw. Umiiyak siya at tumakbo sa pintuan. Ang isa pang zombie ay nakatayo doon, hinampas ni Norman ang pintuan sa zombie at tumakbo siya kasama si Alvin. Nakarating sila sa kalsada kung saan tumatakbo ang kotse ni Mitch, ang iba pang mga zombie ay dumating din doon. Nagmamadali si Mitch ngunit ang isa sa mga zombie ay umakyat sa kotse. Sinisi ni Courtney si Norman sa lahat ng nangyayari. Ang zombie ay sinisira ang kotse at inaatake sila. Ang tanging paraan upang mainto ito ay ang mahanap ang aktwal na libingan ng bruha. Iminumungkahi ni Neil na tawagan ang kanilang kaklase na si Salma dahil siya ang pinakamatalino na mag-aaral. Tumingin si Salma sa Google at nalaman na ang town hall ay maaaring magkaroon ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Inutusan ni Norman si Mitch na magmaneho papunta sa town hall ngunit nawalan siya ng kontrol at bumagsak ang kotse sa isang burol. Talagang nasira ang sasakyan ngunit sa kabutihang palad ang lahat ng mga pasahero ay ligtas. Ngayon kailangan nilang maglakad patungo sa kanilang target at dapat silang magmadali. Ang mga zombie ay nakarating sa bayan.
Ang lahat ng mga mamamayan ay nagtitipon sa paligid nila. Sinusubukan nilang patayin ang mga zombie ngunit hindi sila madaling mapabagsak. Si Norman at ang iba pa ay nakarating doon, tumakbo sila at pumasok sa town hall. Natagpuan nila ang mga tala ng bayan ngunit libu-libong mga libro ang nandoon. Aabutin ng maraming oras upang hanapin kung ano ang hinahanap nila. Samantala, binugbog ng mga mamamayan ang mga zombie, ngunit hindi nila mapapatay ang isang tao na patay na. Ang mga zombie ay nagtagumpay sa pagtakas at hinanap si Norman. Pumasok sila sa town hall mula sa likurang pintuan ngunit nakita sila ng isang babae. Nagpunta siya sa town square at sinabi sa lahat kung nasaan ang mga zombie. Lahat sila ay patungo sa town hall na may mga armas sa kanilang mga kamay. Nadismaya si Courtney kay Norman at naniniwala na ang kanyang plano ay hindi gagana. Hindi nila mahahanap ang tamang dokumento sa mga files ng mga talaan. Nagagalit si Norman at sinabi sa lahat na umalis. Walang nakakaintindi sa kanya at wala kailanman. Iniwan ni Courtney at iba pa ang record room at subukang pakalmihin ang mga mamamayan sa labas. Nilalayon nilang sunugin ang buong town hall. Si Norman ay tinitingnan pa rin ang mga talaan ngunit natagpuan siya ng mga zombie. Tumatakbo siya palayo at umakyat sa bubong. Umakyat pa siya sa haligi at tinawag ang imahe ng bruha na lumilitaw sa langit. Sinimulan ni Norman na basahin ang libro sa isang malakas na tinig ngunit tila hindi ito gumagana. Tumatawa ang bruha sa kanya at ibinaba siya. Habang bumabagsak, nasaksihan ni Norman ang nakaraan. Ang oras kung kailan ang mga zombie ay buhay bilang mga tao. Dati silang nagtatrabaho bilang mga hurado sa korte ngunit gumawa sila ng maling desisyon. May isang maliit na batang babae na nagngangalang Aggie na nakikipag-usap sa mga patay tulad ni Norman. Inakusahan siya ng hurado na siya ay isang bruha at pinatay siya. Nang bumangon si Norman ay natagpuan niya ang mga zombie na nakatayo sa paligid niya. Hiniling nila sa kanya na basahin ang fairy tale sa bruha at patulugin siya. Itinapon ni Norman ang libro at naramdaman na naiinis sa hindi patas na desisyon ng mga huradong zombie sa nakaraan. Si Aggie ay isang maliit na batang babae lamang ngunit walang sinumang naawa sa kanya dahil siya ay naiiba. Ang pagtulog sa kanya ay hindi isang lunas. May dapat makipag-usap sa kanya at humingi ng kapatawaran. Lumabas si Norman sa labas ng bulwagan ng bayan at hiniling ang mga mamamayan na huminto. Sa kasamaang palad, inakusahan siya na kinakampihan ng kasamaan at handa siyang patayin ng mga tao. Hindi ito kinaya ni Courtney. Sumisigaw siya sa lahat at nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid. Hindi niya malinaw na alam kung ano ang gagawin ni Norman ngunit naniniwala siya sa kanya. Sinusubukan niyang iligtas ang bayan sa kanyang makakaya. Sinasabi ni Norman sa lahat na ang mga zombie ay walang balak na saktan sila. Nagkamali lang sila sa nakaraan at sinumpa sila ng masama. Kung ang mga tao ay hindi tumitigil at mag-isip ng matalino, maaari nilang ulitin ang parehong pagkakamali at ang sumpa ay hindi matatapos. Ang bawat tao ay ibinaba ang kanilang mga sandata at sumusuporta kay Norman. Ang bruha ay nakakakuha ng higit na galit. Dapat siyang mapatigil sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang buong bayan ay masisira. Hiniling ni Norman sa kanyang ama na dalhin sila sa libingan ng bruha. Habang papalabas sila ng kotse, ang mga puno ay nagsisimulang mabali at sila ay natrap sa loob, at tanging si Norman lang ang napunta sa gilid. Sinabi niya sa lahat na maghintay doon habang siya ay nagpapatuloy, narating niya kung saan inilibing si Aggie. Sinabi ni Aggie sa kanya na umalis at sinalakay siya ng mga kahoy na matalim. Hindi sumuko si Norman at patuloy na naglakad. Nagsisimula siyang magkwento ng isang maliit na batang babae na may isang espesyal na katangian ngunit walang nakakaintindi. Isinalaysay niya ang buhay ni Aggie ngunit ayaw niyang pakinggan ito. Patuloy na inaatake niya si Norman ngunit hindi siya sumuko. Patuloy niyang sinasabi sa kanya na si Aggie ay naging isang mabuti na batang babae na may isang espesyal na kakayahan. Natakot siya na hindi maunawaan kaya pinalayo niya ang sarili sa iba. Naglakad siya palayo hanggang sa naiwan siyang mag-isa. Inisip ng mga tao na siya ay isang bruha kaya pinatay siya. Kinamumuhian niya ang mga masasamang tao na hindi nakakakita ng mabubuti. Malakas na sumisigaw si Aggie at hindi matanggap ang mga katotohanan. Sa puot sa iba, siya ay naging isang masamang tao mismo. Sinasabi sa kanya ni Norman ang katotohanan at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling gawin niya iyon,
naglalakbay sila sa nakaraan ni Agi. Siya ay isang magandang batang babae na bumisita sa kagubatan araw-araw upang makausap ang kanyang yumaong ina. At pagkatapos ay isang araw, ang mga malupit na tao ay pumatay sa kanya, 300 taon na mula noon. Siya ay sapat na nagdusa habang naghihiganti siya sa mga taong masasama. Ito ang oras upang pumunta siya sa kabilang buhay. Pinili ni Agi kung paano niya nais na wakasan ang kanyang kwento. Ang mga zombie ay sa wakas ay nakalaya na din, at ang sumpa ay inalis magpakailanman. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.